Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang panibagong kwento na tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapaluha sa inyong mga mata. Handa na ba kayong pumasok sa mundo kung saan ang katotohanan ay masakit, pero ang pag-ibig ay mas makapangyarihan? Sabi nila, ang yaman daw ay nakikita sa kintab ng alahas at gara ng kasuotan. Pero paano kung ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga sugat na pilit niyang itinatago? Paano kung ang peklat na kinakahiya mo ay siya palang susi sa isang kahariang matagal mo nang nawala? Samahan ninyo ako sa unang kabanata ng ating kwento, ang babaeng may peklat sa hiyas. Halos mabasag ang katahimikan sa loob ng grand lobby ng hiyas ng Amihan Hotel nang dumagundong ang boses ng manager. Hiraya, ano ba ang ginagawa mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong makakita ng kahit isang alikabok sa crystal vase na yan? Napapikit na lang si Hiraya habang mahigpit na hinahawakan ng basahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot na baka mawalan siya ng trabaho. Ito na lang ang inaasahan niya para sa gamot ng kanyang nanay na may sakit. Pasensya na po, sir. Mahinang sagot ni Hiraya. Nakayuko ang ulo. Lilinisin ko na po ulit. Bilisan mo! Paparating na ang bagong CEO ngayong araw. Ayokong masira ang araw ko dahil lang sa isang lampang katulad mo. Umalis ang manager na may dalang matatalim na tingin. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng napakalawak at napakarangyang lobby. Ang hiyas ng amihan ay para talagang isang palasyo na nakatayo sa ibabaw ng bangin. Napakaganda, napakataas, at para sa isang katulad niya, napakahirap abutin. Mabilis na kumilos si Hiraya. Pinunasan niya ang mamahaling vase. Bawat kuskus niya ay may kasamang panalangin. Kailangan niyang magtagal dito. Kailangan. Habang nagpupunas, naramdaman niya ang pangangati ng kanyang kanang braso. Gusto niya itong kamutin, pero pinigilan niya ang sarili. Suot niya ang uniformeng long sleeves na 2 beses ang kapal kaysa sa iba. Kahit pinagpapawisan na siya ng malagkit sa ilalim ng tela, hinding-hindi niya ito itataas. Hinding-hindi pwedeng makita ng iba ang nasa ilalim nito. Biglang nagkagulo sa may entrance, bumukas ang malalaking glass doors at pumasok ang isang grupo ng mga nakasuit na lalaki. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang lalaking may kakaibang aura. Matangkad, matikas, at kung makatingin, ay parang kayang palamigin ang buong kwarto. Siya si Kidlat Magbanua, ang tagapagmana, ang prinsipe ng hiyas. Natataranta ang lahat ng empleyado. Yumuko sila bilang pagbibigay galang. Si Hiraya, sa sobrang kaba, ay nagmamadaling kinuha ang balde ng tubig para tumabi sa gilid. Pero sa pagmamadali niya, sumabit ang paa niya sa carpet. Plag! Bumagsak si Hiraya. At kasabay ng pagbagsak niya, tumilapon ang maruming tubig mula sa balde, diretso sa makintab na sapatos at pantalon ng lalaking nasa gitna. Tumigil ang mundo, walang huminga sa buong lobby. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang unang nakita niya ay ang basing sapatos na gawa sa mamahaling balat. Umakyat ang tingin niya hanggang sa magtama ang mga mata nila ni Kidlat. Ang mga mata nito ay parang bagyo, madilim, malalim, at puno ng galit. Anong ginawa mo? Ang boses ni Kidlat ay mahina, pero parang kulog na yumanig sa dibdib ni Hiraya. Sorry po. Sorry po talaga, sir. Mabilis na lumuhod si Hiraya. Kinuha niya ang basahan at akmang pupunasan ang sapatos ni Kidlat. Pero bago pa man dumapo ang kamay niya, umatras si Kidlat na para bang nandidiri. Huwag mo akong hawakan. Malamig na utos nito. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na to? Mas mahal pa to kaysa sa buhay mo.
Parang sinampal si Hiraya sa harap ng maraming tao. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Sanay na siya sa pangmamaliit, pero iba ang sakit ng mga salitang binitawan ng lalaking ito. Tagos sa buto. Lumapit ang manager, halos himatayin sa takot. Sir Kidlat, pasensya na po. Tangan kasi ang babaeng to. Sisiguraduhin kong matatanggal siya ngayong araw. Tinitigan ni Kidlat si Hiraya. Nakaluhod pa rin ito, nanginginig. Napansin ni Kidlat na mahigpit ang hawak ni Hiraya sa laylayan ng kanyang kanang manggas. Tila may iniiwasang makita ng iba. May kung anong dumaan sa isip ni Kidlat. Inis? Awa? Hindi niya alam. Basta ang alam niya, nasira ang araw niya. Linisin niyo ang kalat na to, sabi ni Kidlat sabay talikod. Ayokong nakakakita ng mga bagay na hindi nababagay sa hotel ko. Nang makaalis na ang grupo ng CEO, halos itulak na ng manager si Hiraya papunta sa staff room. Mag-impake ka na. Mamaya, kakausapin kita. Tumakbo si Hiraya papasok sa locker room. Doon, sa wakas, bumagsak ang mga luha niya. Ang sakit, ang bigat. Ginagawa naman niya ang lahat, pero bakit parang laging mali ang tadhana sa kanya? Binuksan niya ang kanyang locker, kinuha ang kanyang bag. Dahan-dahan, tinanggal niya ang kanyang uniforme para magpalit ng damit pang-iuwi. Humarap siya sa salamin. Dahan-dahang hinubad ni Hiraya ang long sleeves na kanina pa nagpapahirap sa kanya. At doon, tumambad ang lihim na matagal na niyang ikinukubli. Mula sa kanyang siko hanggang sa pulso, may isang malaking peklat. Kulay pula ito na parang apoy na nakaukit sa kanyang balat. Ito ang dahilan kung bakit siya tinutukso noong bata pa siya. Ito ang dahilan kung bakit takot siyang makipagkaibigan. Hinaplos niya ang peklat. Magaspang. Pangit. Bakit ba hindi ka nalang nawala? Bulong ni Hiraya sa sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ikaw ang malas sa buhay ko. Dahil sa'yo, walang may gustong tumanggap sa akin. Pero hindi alam ni Hiraya, sa kabilang bahagi ng hotel, sa loob ng isang mamahaling opisina, may isang matandang lalaki, si Don Lauro, na nakahawak sa isang lumang litrato. Litrato ng isang sanggol na may kaparehong marka sa braso. Isinuot ni Hiraya ang kanyang t-shirt at lumabas ng hotel. Pasan ang bigat ng mundo. Hindi alam na ang peklat na kinasusuklaman niya ang siya palang magpapabago ng ikot ng kanyang mundo. Ang tanong, anda na ba siyang harapin ang bagyong parating pa lang, Solana? Ang bawat yabag ng aking high heels sa marmol na sahig ng lobby ay tila isang musika ng kapangyarihan. Ito ang mundo ko. Ang bawat kinang ng chandelier, ang bawat yaman ng hiyas ng amihan. Akin ang lahat ng ito. Ako, si Solana Bangis, ang tanging anak ni Don Lauro at Doña Amada. Kahit paampon lang ako, walang pwedeng kumuha sa posisyon ko. Pero ngayong araw parang may kung anong dumi na humahabol sa akin. Natanaw ko si Kidlat na naglalakad palayo. Bakas ang inis sa kanyang mukha. At doon sa sahig, nakita ko ang isang hamak na housekeeping staff na mabilis na pinapaalis ng manager. Isang lampa, isang basura na naglakas loob na dumiin ang sapatos ng aking mapapangasawa. Eksena na naman. Bulong ko sa sarili ko habang hinihimas ang aking mamahaling designer bag. Dapat ay binaliwala ko na lang ang babaeng iyon. Pero may kung ano sa kanyang mukha ang naggitla sa akin. Isang pamilyar na hitsura na parang nakita ko na sa mga lumang litratong itinatago ni Daddy sa kanyang safe. Ang mga matang yon, tila ba nangungusap ng katotohanang ayaw kong marinig. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may bumubulong sa akin na huwag siyang tantanan. Pumasok siya sa staff locker room, umiiyak, balot na balot ng kanyang uniforme sa kabila ng init. Bakit kailangang mag-long sleeves ng isang janitress? Ang tanong sa isip ko, may itinatago ka ba? O sadyang pangit ka lang? Nagkubli ako sa likod ng malalaking metal na locker. Narinig ko ang kanyang mga hikbi. Nakakaumay. Napakababaw. Pero nang magsimula na siyang maghubad ng kanyang uniforme
Para magpalit, doon na tumigil ang paghinga ko. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang manggas. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng staff room, nakita ko ang marka. Isang mapulang peklat. Isang hugis na tila apoy na humahalik sa kanyang balat mula siko hanggang pulso. Para akong binuhusan ng yelo. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ito isang simpleng peklat. Alam ko ang hugis na yan. Iyan ang markang gabi-gabing iniiyakan ni Mami Amada sa kanyang silid habang hawak ang isang luma at kupas na drawing. Ang markang dala ng tunay na tagapagmana na nawala sa isang malaking sunog 20 taon na ang nakakaraan. Hindi maaari. Ang tanging lumabas sa bibig ko, pero sapat na para marinig niya. Mabilis na ibinaba ng babae ang kanyang manggas. Lumingon siya nang may takot. Sino yan? Hindi ako sumagot. Mabilis akong lumabas ng locker room bago pa niya ako makita. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib sa bilis ng tibok nito. Tumakbo ako patungo sa dulo ng pasilyo hanggang sa makarating ako sa sarili kong opisina. Nilock ko ang pinto at sumandal doon. Habol ang aking hininga. Hindi ito pwedeng mangyari. 20 taon akong nagpakitang tao. 20 taon akong nagpanggap na perpektong anak para lang makuha ang tiwala ni Daddy Lauro. Ako ang naging sandigan nila nung mga panahong lugmok sila sa pagkawala ng anak nila. Hindi ako papayag na ang isang hampaslupang housekeeping lang ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Hinawakan ko ang aking mga braso. Makinis ang balat ko. Walang marka. Pero ang babaeng yon, ang peklat na yon ang pinakamalaking banta sa buhay ko. Kung malalaman ni na Daddy ang tungkol sa kanya, itatapon nila ako na parang basahan. Babalik ako sa hirap. Babalik ako sa putikan. Kailangang mawala ka, Hiraya. Bulong ko sa hangin habang nanlilisik ang aking mga mata. Kung sino ka man, hindi mo makukuha ang sa akin. Hinding-hindi. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang aking cellphone. May kailangan akong tawagan. Pero bago ang lahat, kailangan kong siguruhin na bukas din, wala na ang babaeng iyon sa hotel na ito. At sisiguraduhin kong kahit kailan, hindi na siya maglalakas loob na magpakita pa sa pamilya ko. Hindi lang ang sapatos ko ang nadumihan ngayong araw, kundi pati na rin ang pasensya ko. Nakaupo ako sa aking opisina, pilit na nagpo-focus sa mga report, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ng babaeng iyon. Hiraya. Bakit ganun siya makatingin? Parang may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Pero sa mundong ito, ang emosyon ay madalas na ginagamit para manlinlang at hindi ako magpapalinlang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Solana, mukhang balisa at halos maiyak. Kidlat, mabuti at nandito ka. Hingal na sabi niya. Anong problema, Solana? Tanong ko habang inaayos ang aking necktie. Ang relo ni Daddy. Ang suot niyang vintage na Patek Philippe. Nawawala sa suite niya. Ipinatong niya lang daw yun sa side table bago siya maligo. Pero paglabas niya, wala na. Agad akong napatayo. Alam ko kung gaano kahalaga ang relong iyon kay Don Lauro. Hindi lang dahil sa presyo nito, kundi dahil yon ang regalo ni Mami Amada noong anibersaryo nila, ang taon kung kailan nawala ang tunay nilang anak. Sino ang huling pumasok sa kwarto? Matigas kong tanong. Umiwas ng tingin si Solana, tila nag-aalangan. Sa si Hiraya, ang housekeeping staff na nakatapon ng tubig sa'yo kanina, siya ang naka-assign sa suite ni Daddy. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ako makapaniwala. Sigurado ka ba? Siya lang ang tao doon, Kidlat. At ayon sa manager, kanina pa siya mukhang balisa at nagmamadaling umalis. Hindi ko na hinintay ang iba pang sasabihin ni Solana. Mabilis akong lumabas ng opisina patungo sa staff area. Nararamdaman ko ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Akala ko ba ay tapat siya? Akala ko ba ay inosente ang mga matang yon?
Isa lang pala siyang magnanakaw. Pagdating namin sa locker room, nahanap namin si Hiraya na kakalabas lang. Bitbit ang kanyang luma at kupas na bag. Mukhang gulat na gulat siya nang makita kami. Sa Sir Kidlat, Miss Solana, nauutal niyang sabi. Nasaan ang relo ni Daddy? Direkta kong tanong. Walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo niya. Halatang nalilito. Relo po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Wala po akong kinukuhang relo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Solana. Ibigay mo na habang maaga pa, bago ko patawagin ang mga pulis. Wala po talaga. Maniwala po kayo sa akin. Panginginig na sagot ni Hiraya. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natinag. Ibigay mo ang bag mo, utos ko. Sir, pakiusap. Wala po akong ginagawang masama. Dahil ayaw niyang ibigay, sa pilitan ko itong hinablot sa kanya. Binuksan ko ang zipper at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lamesa. Nagbagsakan ng ilang piraso ng barya, isang lumang pitaka, baon niyang kanin na nakabalot sa plastik at clink. Isang makinang na bagay ang gumulong sa ibabaw ng lamesa. Ang gintong relo ni Don Lauro. Tumigil ang mundo ni Hiraya. Napasinghap ang lahat ng staff na nakapaligid. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw ni Hiraya. Halos mawalan na siya ng boses sa sobrang takot. Huling-huli ka na. Magnanakaw ka. Muling sigaw ni Solana. Dapat sa'yo, mabulok sa kulungan. Lumapit ako kay Hiraya. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan niya. Galit na galit ako. Hindi lang dahil sa relo, kundi dahil pakiramdam ko ay niloko ako ng sarili kong pakiramdam. Akala ko, iba ka, mahina, pero matalim kong sabi sa kanya. Hinaltak ko ang kanyang braso para luwi siya palabas. Sumama ka sa akin. Sa pulisya mo na ipaliwanag yan. Sir, nasasaktan po ako. Pakiusap. Bitawan niyo ako. Pagmamakaawa niya habang pilit na kumakawala. Nagpupumiglas siya. At sa gitna ng kaguluhang iyon, biglang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Pumasok si Don Lauro, gulat na gulat sa nakikita. Anong nangyayari dito? Tanong ni Don Lauro. Sa sobrang lakas ng hatak ko at sa pagpupumiglas ni Hiraya, biglang nakarinig kami ng isang punit. Ang mahabang manggas ng kanyang uniforme ay sumabit sa gilid ng metal locker at nahila pa itaas. Nanahimik ang buong paligid. Mula siko hanggang pulso, nakatambad sa harap naming lahat, lalo na sa harap ni Don Lauro, ang malaki at mapulang peklat na hugis apoy sa braso ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Don Lauro. Nabitawan niya ang kanyang baston. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig habang nakatitig sa braso ng babaeng tinatawag naming magnanakaw. Ang markang yan. Bulong ni Don Lauro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi ko pa kailanman narinig. Napatigil ako sa paghatak. Napatingin ako kay Hiraya na ngayon ay tila estatwa sa takot, habang ang kanyang lihim ay nakatambad na sa aming lahat. Para akong binalutan ng yelo sa gitna ng nagbabagang apoy. Ang paligid ko ay tila naglaho. Ang mga boses ni Solana at Kidlat, ang ingay ng mga tauhan sa locker room. Lahat sila ay naging bulong na lang sa hangin. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang braso ng babaeng ito. Ang peklat na iyon, hindi ako pwedeng magkamali. Ang hugis na iyon, isang tila-dila ng apoy na humahalik sa balat, ay ang huling imaheng nakaukit sa aking alaala bago lamunin ng usok ang silid ng aking bunsong anak, 20 taon na ang nakakaraan. Daddy, bakit po kayo nandito? Huwag niyo na pong tingnan ang magnanakaw na ito. Marahas na singit ni Solana. Hinawakan niya ang braso ko. Pilit akong inilalayo. Kidlat, ituloy mo na. Dalhin na yan sa pulisya. Bitawan mo siya, Kidlat, utos ko. Ang boses ko ay mahina, pero may talim na nagpatahimik sa lahat. Pero tito, ang relo niyo. Protesta ni Kidlat.
halatang nalilito sa reaksyon ko. Sabi ko, bitawan mo siya. Dahan-dahan akong humakbang papalapit kay Hiraya. Ang batang ito, nanginginig siya. Ang mga mata niya ay puno ng takot, katulad ng mga mata ng aking asawa, si Amada. Tuwing gabi siyang nagigising mula sa bangungot. Inabot ko ang kanyang braso, marahan. Tila ba natatakot ako na baka maglaho siya kapag hinawakan ko ng madiin. Hinaplos ko ang magaspang na balat ng kanyang peklat. Saan mo nakuha ito? Tanong ko. Ang boses ko ay gumaralgal na. Bata pa po ako nang makuha ko ito, sir. Bulong ni Hiraya habang nakayuko. Sabi po ng nag-alaga sa akin, nakuha ko raw po ito sa isang sunog. Wala na po akong ibang alam. Sunog. 20 taon. Ang marka. Daddy, coincidence lang yan, sigaw ni Solana. Halata ang tensyon sa kanyang boses. Ang kanyang mukha ay namumutla na rin. Maraming tao ang may peklat. Huwag kayong magpauto sa kanya. Baka sinadya niyang sunugin ang balat niya para lokohin tayo. Tiningnan ko si Solana. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa akin, kundi takot para sa kanyang sarili. Kidlat, tawag ko sa aking pamangkin. Huwag mong tatawagan ng pulis. Ano pong gagawin natin, Tito? Tawagan mo si Dr. Valdez. Sabihin mong pumunta siya sa mansion ngayon din. Magdala siya ng gamit para sa isang DNA test. Lalong nagkagulo ang paligid. Ang mga staff ay nagsimulang magbulungan. Si Hiraya naman ay tila hihimatayin sa pagkalito. DNA test? Para sa isang katulong? Asik ni Solana, hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Daddy, nababaliw na ba kayo? Magnanakaw siya. Huling-huli sa bag niya ang relo niyo. Hindi ko mahalaga ang relo, Solana. Hiyaw ko sa kanya. Kahit 1,000 relo pa ang mawala, wala akong pakialam. Pero kung may katiting na pagkakataon na ang babaeng ito ay ang anak ko. Ang tunay kong anak na akala ko ay abo na. Gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo. Lumingon ako kay Hiraya. Hija, huwag kang matakot. Kung nagsasabi ka ng totoo, walang masamang mangyayari sa'yo. Pero kailangan kong malaman, ikaw ba ang sagot sa 20 taon naming panalangin? Hindi sumagot si Hiraya, pero ang mga luha niya ay nagsimulang pumatak sa aking kamay. Nang mga sandaling iyon, nakita ko si Solana na mabilis na lumabas ng silid. Hindi ko muna siya pinansin. Ang buong atensyon ko ay nasa batang nasa harap ko. Makalipas ang 1 oras, nasa loob na kami ng klinik ng hotel. Si Dr. Valdez ay tahimik na kumuha ng sample mula sa akin at kay Hiraya. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Si Amada ay paparating na rin at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Pagkaalis ni Dr. Valdez dala ang mga sample, nakita ko si Solana sa dulo ng hallway, may kausap sa kanyang cellphone. Nakatalikod siya. Pero ang boses niya ay madiin at puno ng utos. Gawin mo ang lahat. Narinig kong bulong niya. Hindi pwedeng maging positibo ang resulta na yan. Kahit magkano, babayaran kita. Palitan mo ang mga sample. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang sarili kong anak, ang anak na pinalaki ko, ay handang pumatay ng pag-asa para lang sa yaman. Huminga ako ng malalim. Hindi muna ako kikilos. Hahayaan ko silang maglaro. Pero sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ang katotohanan ang mananaig. Dahil ang dugo, kahit gaano pa dumiin ang kasinungalingan, ay laging hahanap ng paraan para bumalik sa kanyang pinagmulan. Para akong nakatapak sa ulap na biglang naging matatalim na bubog. Narito ako ngayon sa loob ng mansyon ng mga gunita. Isang lugar na dati ay sa panaginip ko lang nakikita. Ang bawat sulok ay kumikinang. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango. At ang mga tao ay kumikilos na parang mga anino ng perpeksyon. Pero sa kabila ng ganda ng paligid,
Pakiramdam ko ay isa akong dumi na pilit isinisiksik sa isang malinis na kwarto. Hija, halika rito. Tawag sa akin ni Doña Amada. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, puno ng isang uri ng pag-asa na nakakapanghina ng tuhod. Hinawakan niya ang aking kanang kamay. Doon sa bahaging may peklat, ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Amada, kailangan nating hintayin ang resulta bago tayo magpadala sa emosyon. Paalala ni Don Lauro. Nakatayo siya sa gilid, seryoso ang mukha. Pero napansin ko ang madalas niyang pagsulyap kay Solana na nakatayo malapit sa pinto. Si Solana, ang kanyang tingin sa akin ay parang kutsilyong unti-unting humihiwa sa aking balat. Walang bakas ng awa, walang bakas ng kaba. Ang tanging nakikita ko sa kanya ay isang mapang-uyam na ngiti. Huwag kayong mag-alala, Mommy, Daddy, sabi ni Solana sa malambing na boses na alam kong peke. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Malalaman natin ang totoo ngayong gabi. Dumating si Dr. Valdez bitbit ang isang puting sobre. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na naririnig ng buong silid. Tumingin ako kay Kilat na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa sobre. Blanko ang ekspresyon, pero bakas ang tensyon sa kanyang panga. Don Lauro, Doña Amada, narito na ang resulta ng DNA test, panimula ni Dr. Valdez. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay parang kulog sa pandinig ko. Kinuha niya ang dokumento at binasa ang huling bahagi nito. The probability of paternity is 0%. Negative ang resulta. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Negative? Paanong naging negative? Ano? Hiyaw ni Doña Amada bago tuluyang mapaupo sa sofa at humagulgol. Hindi maaari. Ang marka, ang peklat na yan. Sinasabi ko na nga ba? Biglang pumutok ang boses ni Solana. Lumapit siya sa akin at itinuro ako sa mukha. Isa kang manloloko. Sinadya mong gamitin ang peklat na yan para lokohin ang pamilya ko. Manggagantyo ka. Hindi po. Hindi ko po alam kung paanong. Sinubukan kong magsalita, pero ang boses ko ay nabaon sa ingay ng galit ni Solana at ang relo ni Daddy. Ngayon, malinaw na ang lahat. Pumasok ka rito para magnakaw at nang mahuli ka, ginamit mo ang peklat mo para magpanggap na nawawalang anak. Napakasalbahe mo. Tumingin ako kay Don Lauro. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako o kahit man lang titingnan ako nang may konting paniniwala. Pero tumalikod siya. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila ba sumuko na sa pag-asa. Kidlat, ilabas mo na ang babaeng yan dito. Utos ni Solana. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Kidlat sa aking braso. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang galit. May nakita akong kalituhan sa kanyang mga mata. Pero hindi sapat iyon para salungatin ang dokumentong hawak ng doktor. Sumama ka na, Hiraya, mahinang sabi ni Kidlat. Kinaladkad ako ni Kidlat palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagkadurog ng aking dignidad. Pagdating namin sa dambuhalang gate, itinulak niya ako ng bahagya. Hindi marahas, pero sapat na para maramdaman ko ang distansya namin. Bakit, Hiraya? Tanong ni Kidlat. Bakit mo kailangang gawin to? Akala ko talaga. Wala akong ginawang masama, sir. Sabi ko sa gitna ng aking hikbi. Hindi ko kailangan ng yaman niyo. Ang gusto ko lang ay malaman kung sino talaga ako. Eksaktong bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Isinara ang gate. Ang dambuhalang bakal na yon, ang naging hangganan ng panandaliang pangarap na akala ko ay totoo na. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada. Basing-basa. Yakap-yakap ang sarili. Wala na akong trabaho. Wala na akong pamilya. At ngayon, sa tingin ng buong mundo, isa akong kriminal at manloloko.
Napatingin ako sa aking braso. Ang peklat na dati ay simbolo ng aking pagkatao. Ngayon ay naging marka ng aking kahihiyan. Mali ka, Hiraya. Bulong ko sa sarili ko habang lumalakad palayo sa mansyon sa ilalim ng unos. Hindi ka prinsesa. Ikaw lang ang batang itinapon sa apoy na nakalimutan ng sagipin. Kidlat. Pinanood ko ang paglamon ng dilim at ulan sa bulto ni Hiraya habang papalayo siya sa gate ng mansyon. Dapat ay nakaramdam ako ng kapanatagan. Tapos na ang gulo. Napatunayan na ang katotohanan. Pero bakit habang sumasara ang dambuhalang bakal na pinto, tila may kung anong bahagi ng dibdib ko ang pilit na humihiwalay? Kidlat, halika na sa loob. Masyadong malamig dito. Aya ni Solana habang nakakapit sa braso ko. Hindi ko siya sinagot. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya at bumalik ako sa loob ng bahay. Naririnig ko pa rin ang hagulgol ni Doña Amada mula sa sala. Ang pag-asang sandaling nagningning ay parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hindi ako makatulog. Bandang madaling araw, bumalik ako sa hotel. Gusto kong malunod sa trabaho para makalimutan ang hitsura ni Hiraya nang itulak ko siya palabas. Pumunta ako sa staff locker room, ang lugar kung saan gumuho ang lahat para sa kanya. Tahimik na ang paligid. Ang mga gamit niya na nagkalat sa sahig kanina ay wala na. Maliban sa isang maliit na kwaderno na naipit sa ilalim ng bench, isang luma at kupas na logbook. Pinulot ko ito. Inakala ko na puro listahan lang ito ng mga lilinising kwarto. Pero nang buksan ko ang mga pahina, tumigil ang mundo ko. Hindi ito logbook. Diary ito. June 15. Kulang ang kinita ko ngayong araw. Kailangan ko pang mag-overtime para mabili ang insulin ni nanay. Sana hindi muna sumakit ang mga binti ko. July 2. Nakita ko na naman ang peklat ko sa salamin. Minsan tinatanong ko ang Diyos, bakit ito ang iniwan mo sa akin? Sabi ni nanay, ang apoy na sumunog sa balat ko ay siya ring apoy na magbibigay sa akin ng liwanag balang araw. Sana totoo yon. August 10. Nakita ko si Sir Kidlat kanina. Napaka-istrikto niya. Pero nakita ko siyang nagpakain ng pusakal sa parking lot. Siguro, hindi naman siya ganoon kasama sa loob. Nabitawan ko ang kwaderno. Bawat salita ay parang sampal sa aking pagkatao. Ang babaeng tinawag naming gold digger ay nag-aalala sa insulin ng kanyang ina. Ang manloloko na sinabihan kong mas mahal pa ang sapatos ko kaysa sa buhay niya ay ang taong nakakita ng kabutihan sa akin sa kabila ng pagiging masungit ko. Isang magnanakaw ba ang magsusulat ng ganito? Isang manloloko ba ang magtitiyaga sa barya-baryang kita para lang sa gamot? May mali. Ramdam ko sa sikmura ko may napakalaking mali. Mabilis akong pumunta sa security room ng hotel. Buksan niyo ang archive ng CCTV noong Martes, utos ko sa pagtataka ng guard. Yung oras, bago pumasok si Hiraya sa suite ni Don Lauro. Sir, na-check na po yan ni Miss Solana kanina. Sagot ng guard. Wala akong pakialam. Buksan mo. Habang pinapanood ko ang monitor, nakita ko si Hiraya na pumasok sa kwarto, bit-bit ang cleaning cart. Pero may napansin ako. Eksaktong 10:10 ng umaga, may tumalon na frame. Ang digital clock sa screen ay tumalon mula 10:10 ng umaga patungong 10:05 ng umaga. 5 minuto. 5 minutong nawawala sa record. Bakit nag-skip ang footage na to? Tanong ko. Ang boses ko ay puno na ng panganib. Hindi ko po alam, sir. Mukhang na-corrupt po ang file o may manual override na nangyari mula sa remote access. Remote access. Tanging ang mga executive lang ang may access sa system na yon mula sa labas. At isa lang ang taong may motibong burahin ang 5 minutong yon. Napaupo ako. Hawak-hawak ang aking ulo. Ang imahe ni Hiraya na basang-basa sa ulan, nangangatog sa ginaw at hiya, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Dinurog ko ang tanging taong maaaring nagdala ng tunay na kaligayahan sa pamilya ko.
Anong ginawa ko? Bulong ko sa sarili ko. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan kong itama ang pagkakamaling ito bago maging huli ang lahat. Pero sa laki ng syudad at sa dilim ng gabi, saan ko hahanapin ang isang babaeng wala nang babalikan? Matagal na akong nagpahinga sa serbisyo, pero ang puso ko ay laging naiiwan sa pamilya Gunita. Kaya naman nang mabalitaan ko ang tungkol sa gulo, sa hiyas ng amihan at ang negatibong DNA test ng isang batang may peklat, hindi ako mapakali sa aking probinsya. May kung anong tinig sa loob ko na nag-uutos na bumalik sa Maynila. Pagpasok ko sa mansyon, bumigat ang dibdib ko. Wala ang dati nitong sigla. Nadatnan ko si Doña Amada sa garden. Tulala at hawak ang isang luma at sunog na sapatos ng sanggol. Amada, tawag ko sa kanya. Ginhawa, nandito ka pala. Mahinang sagot niya. Akala ko ay nahanap ko na siya, pero mali ang siyensya. Hindi raw siya ang anak ko. Umupo ako sa tabi niya. Amada, ang siyensya ay gawa ng tao, at ang tao ay nagkakamali. O minsan, sadyang nandaraya. Tumingin siya sa akin, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Naalala mo ba ang driver niyo noon? Ang ama ni Solana? Noong gabi ng sunog, hindi ko siya makita sa quarters. Pero nakita ko siyang lumariba palayo sa nursery bago pa man kumalat ang apoy. Noong mga panahong iyon, wala akong ebidensya kaya nanahimik ako dahil sa takot. Pero ang batang si Solana, hindi ba't nakapagtataka na siya ang tanging nailigtas ng kanyang ama, habang ang tunay mong anak ay naiwan sa loob? Ginhawa, matagal na yon. Patay na ang driver, sabi ni Amna. Pero bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Patay na ang tao, pero ang sikreto ay laging nabubuhay. Sagot ko. Nagpaalam muna ako para bumili ng prutas sa labas ng subdivision. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, malapit sa isang simbahan, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng bangketa. May tinitinda siyang mga bulaklak ng sampaguita. Basing basa siya ng ulan at mukhang pagod na pagod, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Iyon ang babaeng nasa balita, si Hiraya. Lalapitan ko sana siya para bumili, pero napatigil ako nang marinig ko siyang humuni. Isang himig na napakalambot, napakalungkot, pero pamilyar na pamilyar. Matulog na, aking bituin, sa duyan ng alapaap. Ika'y hihimbing, nabitawan ko ang aking bayong. Ang mga prutas ay nagtalunan sa kalsada. Nanigas ang buong katawan ko. Ang awit na yon, ang duyan ng alapaap. Ako ang gumawa ng himig na yon. Iyon ang kantang tanging kami lang ni Amada ang nakakaalam. Iyon ang kantang kinakanta ko sa sanggol na si Hiraya. Ang tunay na Hiraya. Tuwing gabi, bago siya mawala. Wala itong record, wala itong lyrics sa internet. Isang lihim na kanta ng pag-ibig mula sa isang yaya para sa kanyang alaga. Hiya, tawag ko sa kanya, nanginginig ang boses ko. Lumingon si Hiraya. Lola, okay lang po ba kayo? Ang mga prutas nyo. Agad siyang tumayo para tulungan akong pulutin ang mga nagkalat na dalandan. Saan mo natutunan ang kantang yan, Hija? Tanong ko, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ito po ba? Ngumiti siya ng malungkot. Hindi ko po alam, Lola. Simula bata pa ako, ito na ang kinakanta ko. Kapag natatakot ako o kapag masama ang loob ko, parang ito lang ang tanging alaala na meron ako bago ang sunog. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Itinaas ko ang kanyang manggas nang walang pasabi. At doon, sa gitna ng ingay ng busina at buhos ng ulan, nakita ko ang peklat. Hindi ito peklat ng malas. Ito ang marka ng isang himala. Diyos ko, bulong ko. Mali ang DNA test. Niloko nila kami.
Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kahit masakit ang aking mga tuhod, tumakbo ako pabalik sa mansyon. Hingal na hingal ako, muntik nang madapa, pero hindi ako huminto. Amada, Lauro, sigaw ko habang papasok sa dambuhalang pinto ng mansyon. Lauro, Amada, lumabas kayo. Lumabas si Don Lauro at Kidlat mula sa library. Gulat na gulat sa hitsura ko. Nanay Ginhawa, anong nangyayari? Tanong ni Kidlat. Ang bata! Ang batang pinalayas nyo! Hiyaw ko habang itinuturo ang labas. Siya ang anak nyo. Alam niya ang kanta. Alam niya ang duyan ng alapaap. Niloko kayo ng test na yan. Nahanap ko na ang tunay na prinsesa. Nakatayo ako sa itaas ng hagdan, nakakubli sa madilim na bahagi ng pasilyo, habang naririnig ko ang bawat hiyaw ng matandang yon. Ginhawa, bakit ba hindi ka na lang nanatili sa probinsya? Bakit kailangan mo pang bumalik para bulabugin ang katahimikan ng buhay ko? Alam niya ang kanta. Alam niya ang duyan ng alapaap. Ang boses ni Ginhawa ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa pandinig ko. Nakita ko ang mukha ni Daddy Lauro, ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. At si Kidlat, ang kanyang tingin ay hindi na kalituhan, kundi isang matalim na pagdududa na diretso sa kinaroroonan ko. Nanay Ginhawa, sigurado po ba kayo? Tanong ni Kidlat. Ang boses niya ay kalmado, pero alam kong may bagyong namumuo sa ilalim nito. Kahit mamatay pa ako ngayon din, Kidlat, ang kantang iyon ay kaming dalawa lang ni Amada ang nakakaalam. Paano yun malalaman ng isang batang galing sa hirap kung hindi siya ang sanggol na inalagaan ko noon? Kailangan kong kumilos. Ngayon din, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, suot ang aking pinaka-inosenteng mukha. Anong gulo ito? Nanay Ginhawa, gabi na po. Baka po masyado lang kayong napagod sa biyahe, kaya kung ano-ano na ang naririnig nyo. Hindi ako bingi, Solana. Hiyaw ng matanda sa akin. At hindi rin ako bulag. Nakita ko ang takot sa mga mata mo nung unang beses mong makita ang peklat ng batang yon. Tumawa ako ng pilit. Takot? Lola, ang nararamdaman ko ay pag-aalala para kay Mommy at Daddy. Masyado na silang nasasaktan sa mga pekeng pag-asa na yan. At ang DNA test? Negative ang resulta, di ba? Siyensya na ang nagsalita. Ang siyensya ay pwedeng bayaran, Solana. Malamig na sabat ni Kidlat. Lumingon ako sa kanya, pilit na pinapanatili ang nangiti sa aking mga labi. Kidlat, ano bang sinasabi mo? Are you accusing me of something? Naglakad si Kidlat papalapit sa akin. Bawat hakbang niya ay parang tunog ng hatol. Hindi lang basta akusasyon, Solana. Alam ko ang ginawa mo sa CCTV ng hotel. Alam ko ang 5 minutong nawawala sa record. At alam ko rin ang tungkol sa pakikipag-usap mo kay Dr. Valdez sa madilim na sulok ng hallway. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Wala kang ebidensya. Meron ako, sabi ni Kidlat sabay dukot ng isang sobre mula sa kanyang suit. Hindi ako naniwala sa unang resulta. Noong gabi, bago ko palayasin si Hiraya, kumuha ako ng ilang piraso ng kanyang buhok mula sa suklay niya sa locker. Ipinadala ko yon sa ibang laboratorio, sa isang kaibigang hindi mo kilala at hindi mo kayang bayaran. Inihagis ni Kidlat ang sobre sa lamesa sa harap ni Daddy Lauro. Basahin mo, Tito. Ang tunay na resulta. Nanginginig ang mga kamay ni Don Lauro nang buksan niya ang sobre. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa gulat patungo sa isang matinding galit na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. 69.9% probability of paternity, bulong ni Don Lauro. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, wala nang pag-ibig sa kanyang mga mata. Solana, paano mo nagawa ito? Pinalaki ka namin bilang sariling anak. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Doon na napunit ang maskara ko, ang bait-baitan, ang mahinhin na Solana. Lahat yun ay naglaho. Tumawa ako ng malakas,
Isang tawang puno ng pait at puot. Ibinigay ang lahat? Huwag niyo akong patawanin. Sigaw ko. Kahit anong gawin ko, kahit gaano ako katalino, kahit gaano ako kagaling sa negosyo, lagi lang akong pangalawa. Lagi lang akong anino ng isang batang matagal na dapat naging abo. Ang pagmamahal niyo, isang malaking utang na loob na kailangan kong bayaran araw-araw sa pamamagitan ng pagiging perpekto. Solana, tumigil ka na, sabi ni Kidlat. Hindi, hindi ako titigil. Mabilis akong tumakbo sa study table at hinablot ang isang letter opener na gawa sa matalim na bakal. Itinutok ko ito sa sarili ko at pagkatapos ay sa kanila. Ang yaman na ito ay sa akin. Akin lang. Wala nang babalik na Hiraya rito. Nasaan si Hiraya Solana? Hiyaw ni Don Lauro. Hahanapin niyo siya? Sige. Nanginginig ang boses ko sa galit at takot. Pero baka huli na ang lahat. Dahil bago ako bumaba rito, may tinawagan na ako. Kung hindi ako ang magmamana ng hiyas ng amihan, sisiguraduhin kong walang magmamana nito. Mabilis akong tumakbo palabas patungo sa garahe. Narinig ko ang pagsigaw ni Kidlat at ang paghabol nila. Pero mabilis kong pinaandar ang kotse ko. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatili sa akin ang korona, gagawin ko. Dahil ang isang tulad kong galing sa putikan, hindi na muling babalik doon, kahit pa kailangan kong sunugin ang buong mundo. Basang-basa ako ng ulan. Nanginginig ang buong katawan habang nakasilong sa ilalim ng maliit na shed malapit sa simbahan. Hawak ko ang huling 5 tali ng sampagwita. Wala ng tao, wala ng bibili. Ang tanging kasama ko ay ang tunog ng kulog at ang lamig na tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Nay, pasensya na po. Konti lang ang maiuuwi ko ngayon. Bulong ko sa sarili ko. Inisip ko si nanay. Inisip ko ang mansyon. Ang sandaling yakap ni Doña Amada na naramdaman ko kanina. 2 ba yun? O isa lang yung panaginip na pinaglaruan ng tadhana? Bakit ba kailangang maging negatibo ang resulta? Siguro nga sadyang hindi ako nararapat sa marangyang mundong iyon. Siguro, ang peklat ko ay tanda lang talaga ng isang batang malas. Biglang may isang puting kotse ang huminto sa harap ko. Ang gulong nito ay nagwisik ng maruming tubig sa aking paanan. Akala ko ay bibili ng bulaklak, pero nang bumukas ang pinto, lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa takot. Si Solana. Bumaba siya ng kotse, gusot ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Wala na ang suot niyang mamahaling alahas at ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi ko maipaliwanag. Ikaw, dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Sigaw niya. Nilapitan niya ako at marahas na hinablot ang aking kwelyo. Bakit ka pa bumalik? Dapat namatay ka na lang sa sunog 20 taon na ang nakakaraan. Miss Solana, anong sinasabi niyo? Nasasaktan po ako. Pilit akong kumakawala, pero mas lalo niyang hinigpitan ang hawak. Alam mo ba kung anong ginawa ng tatay ko para lang mailigtas ako sa hirap? Pinagpalit niya tayo. Sinunog niya ang nursery para maniwala silang patay ka na. At ngayon, dahil lang sa isang kanta at isang peklat, kukunin mo ang lahat ng sa akin? Nanlaki ang mga mata ko. Ang tatay niya, ang sunog. Ibig sabihin, totoo? Anak ako ni Don Lauro? Hinding-hindi ka magiging anak nila. Hiyaw niya. Bigla siyang may inilabas na matalim na bagay. Ang letter opener na kinuha niya sa mansyon. Kung hindi ako ang magiging bida sa kwentong ito, sisiguraduhin kong wala ng kwentong itutuloy. Itinulak niya ako sa gitna ng kalsada. Eksaktong may paparating na malaking truck. Nasilaw ako sa liwanag ng headlight. Parang tumigil ang oras. Napapikit na lang ako, naghihintay ng impact. Pero bago pa man ako mahagip, may isang malakas na braso ang yumakap sa akin at humila sa akin pabalik sa sidewalk. Bumagsak kaming dalawa sa semento. Hiraya! Ayos ka lang ba?
Idinilat ko ang aking mga mata. Si Kidlat, nakayakap siya sa akin ng mahigpit, nanginginig din ang kanyang katawan. Sir Kidlat, I'm sorry. I'm so sorry, Hiraya. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Patawarin mo ako kung hindi ako naniwala sa iyo agad. Kidlat, bitawan mo siya. Sigaw ni Solana. Akmang lundagin kami bitbit ang patalim. Pero bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ng mga bodyguards. Kasunod niyon ay ang pagdating ng isa pang sasakyan. Lumabas doon si Don Lauro at Doña Amada kasama si Nanay Ginhawa. Hiraya, ang anak ko! Sigaw ni Doña Amada. Tumakbo siya patungo sa akin at agad akong niyakap sa gitna ng ulan. Hindi niya alintana ang dumi ng aking damit o ang basang kalsada. Anak, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Naramdaman ko ang init ng kanyang luha sa aking leeg. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang ina. Tumingin ako kay Don Lauro. Nakatayo siya sa harap ni Solana na ngayon ay pinipigilan na ng mga pulis. Ibinigay ko sa iyo ang pangalan ko, Solana. Pero binalik mo sa akin ay kataksilan. Sabi ni Don Lauro, ang boses ay puno ng pait. Dalhin niyo na siya. Hindi. Daddy, pakiusap. Huwag niyo akong itapon. Pagmamakaawa ni Solana habang isinasakay sa patrol car. Pero wala nang nakinig. Tumingin sa akin si Don Lauro at lumuhod sa harap ko sa gitna ng ulan. Hija, Hiraya, ikaw ang tunay na hiyas ng aming buhay. Maraming salamat dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa amin. Umiyak ako nang umiyak sa bisig ni Doña Amada habang si Kidlat ay nakahawak sa aking kamay. Ang peklat sa aking braso na dati ay simbolo ng aking paghihirap, ngayon ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng sasakyan. Isang tanda na kahit anong tindi ng apoy, ang katotohanan ay laging mananatiling buo. Tara na, anak, sabi ni Doña Amada. Uwi na tayo. Uwi. Sa wakas, alam ko na kung saan ang tunay kong tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ng kahapon, bagamat may iniwan na marka, ay unti-unti nang naghihilom sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Ang hiyas ng Amihan Grand Hotel ay muling nagniningning. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ang palasyong puno ng lamig at pader. Ang bawat sulok nito ay tila humihinga na ng pagmamahal. Sa loob ng isang marangyang silid, nakatayo si Hiraya sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang gown na kulay ginto, yari sa telang seda na tila humahalik sa kanyang balat. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanyang anyo ay hindi ang mamahaling suot o ang nagniningning na alahas. Ito ay ang kanyang kanang braso. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito itinago sa ilalim ng mahabang manggas. Ang peklat na hugis sa apoy ay nakalantad, kasing kinang ng kanyang nangiti. Para sa kanya, hindi na ito tanda ng kamalasan. Ito ay marka ng kanyang katatagan, isang mapa na nagturo sa kanya ng daan pabalik sa kanyang pamilya. Bumukas ang pinto at pumasok si Kidlat. Napatigil siya sa may pintuan, sandaling nasinghap sa ganda ng babaeng nasa harap niya. Handa ka na ba, Hiraya? Mahinang tanong ni Kidlat. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ni Hiraya. Ang kanyang hinlalaki ay humahaplos sa bahagi ng peklat. Kinakabahan ako, Kidlat, pag-amin ni Hiraya. Minsan, parang panaginip pa rin ang lahat ng ito. Natatakot ako na baka magising ako at nasa gilid na naman ako ng kalsada, nagtitinda ng sampagwita. Humarap si Kidlat sa kanya at hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. Hinding-hindi na mangyayari yun. Nandito na ang pamilya mo at nandito ako. Hinding-hindi ko nabibitawan ang kamay mo, Hiraya. Patawarin mo sana ako kung naging bulag ako noon. Ngumiti si Hiraya at hinilig ang kanyang ulo sa dibdib ni Kidlat. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa baba, sa Grand Lobby, naghihintay sina Don Lauro at Doña Amada kasama si Nanay Ginhawa.
Hindi na sila ang matatandang ulyanin sa lungkot. Ang kanilang mga muka ay puno na ng buhay. Inanunsyo nila ang pagtatatag ng Hiraya Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga batang biktima ng sunog at mga batang nawalay sa kanilang mga magulang. Tungkol naman kay Solana, bagamat nahaharap sa mga kasong sibil at kriminal, pinili ni Hiraya na wag nang magtanim ng galit. Sa huling balita, si Solana ay kasalukuyang sumasailalim sa psychiatric treatment. Sa puso ni Hiraya, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Habang naglalakad pababa ng grand staircase si Hiraya kasama si Kidlat, nagpalakpakan ang lahat. Pero ang pinaka-espesyal na palakpak ay nanggaling sa kanyang mga magulang na naghihintay sa paanan ng hagdan. Yumakap si Hiraya sa kanyang ama at ina. Sa gitna ng rangya at kislap ng mga kamera, naramdaman niya ang tunay na yaman. Hindi ito ang hotel, hindi ang ginto, kundi ang mainit na bisig ng pamilya at ang katotohanang siya ay mahal, may peklat man o wala. Ang hiyas ng amihan ay hindi na lang isang pangalan ng gusali. Ito na ang simbolo ng isang pusong nahanap ang kanyang tahanan. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Ang aral na maiiwan sa ating mga puso ay simple pero napakalalim. Ang katotohanan, gaano man ito pilitin na ibaon o sunugin ng kasinungalingan, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas at magningning. Ang ating mga peklat, pisikal man o emosyonal, ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang nagpapatunay na tayo ay lumaban, nagtagumpay, at handa ng magmahal muli. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagpapatawad at sa pagmamahal ng pamilyang hinding-hindi tayo susukuan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng buhay ni Hiraya at Kidlat. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Gusto rin naming malaman anong genre o tema naman ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod. Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para lalo pang pagandahin ang aming mga susunod na audio drama. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.